Huling apat na kabanata na po natin Lodi, dahil hanggang episode 248 lang po ang katapusan nito. Bago po tayo magsimula shoutout po muna tayo sa mga Lodi natin na sina Lodi Jesse Bersola, Lodi Lou Peregrine Mucha, Lodi Erwin Galamatin, Lodi Joey Tabura, Lodi Gons J, Lodi Denden Luckian, Lodi Raypay J. Padua, Lodi Angelo Roga, Lodi Ronnie Josel Jr., Lodi Jasmine Samad, Lodi Wenny Delfino, at Lodi Jonah Aguirre. Maraming salamat po sa inyong pangtangkilik, sana sa susunod na recap ko andyan pa rin kayo, at kung bago ka pa lang dito baka naman. Ika-242 kabanata sa pagpapatuloy. Tumalon sa ere si Blade Emperor habang malakas na sumigaw na itutusok ang kanyang espada sa kalaban. Mabilis namang naharang nito ang kanyang espada gamit ang kanyang braso. Nagulat ito nang mabilis na napunta sa kanyang likuran si Arin na naghandang iwasiwas ang kanyang espada. At sa ilang sandali tinamaan niya ito sa kanyang katawan. Habang hindi pa rin makawala sa mga batong nakabalot si Jinho sa kanya, pinilit niyang ilabas ang kanyang isang kamay at sinabi na ang munting pagbubukas na ginawa niyo para sa akin. Babaguhin nito ang direksyon ng labang ito. Nagulat ito sa kanyang narinig at hindi makapaniwala at napasabi na nalintikan na. Itinutok ni Jinho ang kanyang daliri sa kalaban at isang inipong enerhiya ang mabilis na tumakbo papunta sa lalaki, habang sinasabi pa niya na ito daw ay ang enhanced finger key na naglalaman ng lahat ng mayroon siya. Tanggapin daw niya ito. Hindi ito madaling nakagalaw dahil sa pinagsamang atake nila at isa pa ang enerhiya na pinakawala ni Jinho ay napakabilis. Kaya naman huli na nang mapansin niya ito at malapit nang tumama sa kanyang muka na ikinagulat niya. Tumama ito sa kanyang mata kung saan ang pinakamalambot na parte ng kanyang katawan, tagusan sa kanyang bungo na ikinasigaw niya sa sakit. Makikita ang nagawang pinsala ng enhanced finger key ni Jinho sa butas na ulo nito na dahang-dahang bumabagsak sa lupa. At ilang saglit pa ay humadusay ang katawan nitong wala ng buhay. Sinabi ng mag-asawang Jinjin at Daewoo na ito daw ay gumana. Sinabi rin ni Blade Emperor habang hinanghina at napaluhod na kahit daw gaano pa katibay ang katawan niya. Walang paraan daw para maensayo niya ang kanyang mga mata. Napasabi naman si Harin na wala na ring lakas na pero nagamit daw nila ang kanilang buong enerhiya sa pagsugod na yon. At ilang sandali pa ang mga bato na nakabalot kay Jinho ay kumawala na sa kanya. At napaluhod siya habang ito ay hingal na hingal. At pagkatapos nakahinga siya ng malalim at sinabi na gayunpaman tulad ng sinabi ng Palm Emperor. Nagtagumpay kami sa pagtalo sa kalaban na nasa harapan namin. Dagdag pa niya habang makikita ang lugar na pinaglalabanan nila na para sa iba. Kailangan nating maniwala na kaya rin nila. At lumipat ang eksena kay Sihyeon na tinamaan siya sa kanyang katawan ng Viper Sword ng kanyang kalaban. Tumawa ito ng malakas at sinabi na yari ka na ngayon. Mabilis na hinawakan ni Sihyeon ang Viper Sword niya at sinabi na iyan din daw ang gusto niyang sabihin sa kanya. Nagulat ito at sinabi na ano daw ang ginagawa niya. Nagpalabas ng enerhiya sa kamay si Sihyeon kung saan hawak niya ang Viper Sword at sinabi pa niya na sa wakas. Nahuli ko na itong nakakayamot na Viper Sword. Hindi makapaniwalang sinabi nito sa kanya na hayop ka. Sinasabi mo bang nagpahampas ka ng sinasadya? Naiinis na tumugon si Sihyeon sa kanya at sinabi na oo. Kaya naman tapos na ang laban ngayon. Napatingin ito sa kanya na may pagkainis at sinabi na ano daw ang pinagsasabi niya na walang katuturan. Ang akala daw ba niya ang Viper Sword lang ang maaasahan niya? Pagmamayabang pa nitong sinabi sa kanya na kahit wala ito, mapapatay pa rin kita. Ang kailangan ko lang ay bitawan ang espada. Ngunit sa sandaling bibitawan niya ang kanyang espada ang enerhiya ni Sihyeon ay gumapang na mula sa kanyang mga kamay. At nagtataka itong nagulat at napasabi na ano daw ito. At pagkatapos sinabi niya habang nakatingin sa kanyang kamay na nilagyan mo ng iyong pinahusay na ki ang espada ko para itali ang mga kamay ko. Sinabi ni Sihyeon sa kanya na inaamin ko. Mas mabilis ka talaga sa akin. Naglabas ng maraming enerhiya at sinabi pa niya ng ngunit. Ang iyong pinahusay na ki at masasamang isipan ay mas mahina kaysa sa akin. Bigla itong nataranta ng mabilis na gumapang ang enhanced key ni Sihyeon sa kanya at sinabi na pakawalan mo ako. Papatay na talaga kita kapag nakawala ako dito. Ibinuhos ni Sihyeon ang kanyang enerhiya habang nakatingin siya dito. At sinabi na makakayanan daw ba niya kaya ang lahat na pinalakas na ki na pinapalabas niya. Napasigaw ito ng malakas at napasabi na tanggalin daw niya ito, walang hiya ka.
Lumiwanag ang mga mata ni Siheon at sinabi sa kanya na makakayanan daw ba ng isang katulad niya ang pinalakas na ki ng True Heavenly Demon. At malakas na sumigaw ang kalaban niya sa kanya na huwag daw niya itong gawin sa kanya Heavenly Demon. Dagdag pa niya na tulungan mo ako Heavenly Martial God. Malakas na sumigaw si Siheon kasabay nito ang kanyang enerhiya na True Demon Ki ay lumakas din. Sa lakas ng enerhiya na ibinigay sa kanya ni Siheon napasigaw ito ng sobrang lakas na unti-unti itong sinusunog siya. Na makikita ang enerhiya ni Siheon na sinusunog ang babaeng kalaban hanggang sa sinunog niya ito sa naging abo. At pagkatapos magkasabay na nawala ang enerhiya niya at ang babae. Mabilis na napaluhod si Siheon sa sahig pagkatapos ng lahat na inilabas niyang enerhiya. Hinal na napasabi siya na nagawa daw niya. At ito ay unti-unting natutumba at napahiga sa sahig. Habang sinasabi niya na pero wala na daw siyang lakas na natitira upang makagalaw. Dagdag pa niya habang pumikit na sinabi sa kanyang isip na kayo na ang bahala sa lahat ng natitira. At lumipat ang eksena kung saan makikita ang muka ni Palm Emperor na nakangiti. Ibinubulong na sinasabi na magaling ang ginagawa niyong lahat. At pagkatapos sinabi sa kanya ng kalaban niya na Palm Emperor. Ito na ba ang pinakahuling pagsisikap mo? Ngumiti si Palm Emperor habang tugon at sinabi na baka, siguro. At iminulat ang kanyang mata at sinabi na namatay na ako minsan at nabuhay muli. Kaya hindi na ako natatakot sa kamatayan. Sinabi ng kalaban niya sa kanya na mukhang malaki ang naging epekto ng paghihirap na yon sa iyo. At mabilis na napunta ito sa harapan ni Palm Emperor at gumawa ng malakas na pagsuntok. Na ikinaungol nito ng sakit. Sinabi pa nito sa kanya na kahit na mamatay pa ang 3 sa 4 na makapangyarihang pinuno, wala pa ring pagbabago. Napasukan ng dugo si Palm Emperor at sinabi na ganun daw ba. At tumingin siya sa kanyang kalaban at sinabi na dahil daw ba ang isang tulad niya ay kayang patayin ang natitirang mga taong ito ng mag-isa. Tumugon ito kay Palm Emperor at sinabi na oho. Sisiguraduhin ko yun sa'yo. At gagawin ko mismo yan. At dito na po nagtatapos ang ika-242 kabanata. Ika-245 kabanata. Sa pagpapatuloy. Habang nagsusuka ng dugo si Palm Emperor. Sinabi sa kanya nito na hindi ito maaaring mangyari, ngunit walang magbabago kahit mamatay ako. Sinabi pa niya kay Palm Emperor na hanggat umiiral ang Heavenly Martial God, hindi magbabago ang Heavenly Martial Sect. Sa tulong ng makalangit na mandirigmang Diyos, patuloy na dadami ang mga kasapi ng makalangit na sekta ng mandirigma. Dagdag pa nito na ang mga susunod sa amin, ang 4 na dakilang leader, ang papalit. Tumawa si Palm Emperor sa kanyang narinig. At nainis ang kanyang kalaban at sinabi na ano daw ang nakakatawa. Sinagot siya ni Palm Emperor at sinabi sa kanya na nakakatawa na hindi mo pa rin alam. Naging bato ba ang utak mo dahil puro pagsasanay sa katawan ang inatupag mo? Ibinuka ang mga kamay at sinabi sa kanya ni Palm Emperor na sinusubukan ng makalangit na mandirigmang Diyos na alisin kahit kayo, mga kasapi ng makalangit na sekta ng mandirigma. Kasama ang mga tao ng Murim, alam mo ba ito? Tumugon ito sa kanya at sinabi na anong kalokohan ang sinasabi mo. Sumagot si Palm Emperor sa kanya habang nakangiti ng may pangaasar na ginagamit ng makalangit na mandirigmang Diyos ang apo ko at kaming lahat upang alisin kayo nang hindi ginagamit ang sarili niyang kapangyarihan. Dagdag pa niya na sa huli, aalisin ng makalangit na mandirigmang Diyos ang lahat ng mandirigma sa mundo. At siya na lang ang matitira. Makikita si Heavenly Martial God habang sinasabi pa ni Palm Emperor na gusto daw niyang maging tunay na Panginoon. Mabilis na nawawala si Palm Emperor na sinabi ng kanyang kalaban na kung sinusubukan daw ba niyang magpaliban gamit ang walang kwentang sinasabi niyang iyan. Sumuntok si Palm Emperor sa kanya at sinabi na kung hindi mo ako paniniwalaan kahit sinasabi ko ang totoo, wala na akong magagawa. Makikita ang pagsalo ng kamao nito kay Palm Emperor na sinasabi na huwag mo akong subukang lokohin gamit ang mga salitang iyan. Malakas na bumawi ng suntok ito sa kanya at napatalsik siya sa malayo habang dumadaing ng sakit. At pagkatapos mabilis itong napunta sa likod ni Palm Emperor habang patuloy pa rin sa pagtalsik si Palm Emperor. Muli na namang sinuntok siya nito at ikinatalsik niya sa sahig. Patuloy ito sa pagsuntok kay Palm Emperor. Na ito ay napatingin sa kanya. At mabilis na naiwasan niya ang malakas na suntok ng lalaki sa kanya na agad siyang napatalon sa ere.
Habang nasa ere nakatingin siya dito at sinabi sa kanyang isip na gumana daw ito. Dagdag pa niya sa kanyang isip na bahagya siyang bumagal. Tiyak na naapektuhan siya ng aking mga salita. Naiinis itong naglagay ng enerhiya sa kanyang mga kamay na nakatingin kay Palm Emperor. At inihagis niya ang mga ito kay Palm Emperor. Mabilis namang iniwasan niya ang lahat na ibinato sa kanya nito. Habang nag-iipon siya sa kanyang dulo ng daliri ng enerhiya, sinabi pa niya sa kanyang isip na sinisimulan na daw niyang gamitin ang kanyang pinahusay na K. At itinira niya ang kanyang inipong enerhiya sa kanyang dulo ng daliri. At dumaplis ito sa muka ng kanyang kalaban. Napangiti siya sa galak at sinabi sa kanyang isip na nadaplisan daw niya siya. Mabilis itong sumugod kay Palm Emperor habang sinasabi sa kanya na nakakakiliti lang daw ang ginawa niya sa kanya. Mula sa ere bumaba si Palm Emperor sa sahig habang malapit na sa kanya ang kanyang kalaban. Nakangiting sinabi ni Palm Emperor sa kanyang isip na akin nang sasamantalahin ang maliit na pagkakataong iyon. Kahit na daw mabali pa ang dalawa niyang paa sa gagawin niyang ito. Nanilagyan niya ang kanyang mga paa ng enerhiya. Naghandang sumuntok sa kanya ito gamit ang may enerhiyang kamao. Dahil sa paglagay ni Palm Emperor sa kanyang enerhiya sa mga paa, madaling naiwasan niya ang suntok nito sa kanya. Nagulat ito sa naging reaksyon ni Palm Emperor at napasabi na ang walang hiyang iyon daw ay nawala. Lumingon-lingon ito at sinabi sa kanyang isip na hindi na daw. Makasunod ang mga mata niya sa bilis ni Palm Emperor ngayon. Dagdag pa niya na ito daw ay imposible. Mula sa likod nito atake ng palad si Palm Emperor sa kanya. Tinamaan niya ito sa muka habang sinasabi na kainin daw niya ito. Bahagyang napaatras ito sa ginawa ni Palm Emperor. At naiinis na napasabi sa kanya na walang hiya kang hayop ka. Mabilis na namang kumilos habang tinawanan siya ni Palm Emperor. Minura siya nito habang ang makikita lamang kay Palm Emperor ay ang kanyang natitirang enerhiya. Muli na naman siyang tumigil. Sa likod nito at sinabi na andito daw siya. At tinira na naman siya ng kanyang palad. Muli na naman siyang tumakbo paikot dito na makikita ang muka ng kanyang kalaban na sobrang naiinis. Sinabi pa ni Palm Emperor sa kanyang isip na gulong-gulo na siya. Dagdag pa niya sa kanyang isip na kahit na sinanay niya ang kanyang katawan hanggang sa limitasyon, walang paraan na naisanay niya rin ang kanyang mukha at utak. At pagkatapos tinirang muli niya ito mula sa kanyang likuran. At paulit-ulit niya itong ginawa na pinatamaan sa kanyang muka ng kanyang atake ng palad. Lumiliwanag ang mata ni Palm Emperor habang sinsabi niya na bumagsak ka na. Sige na bumagsak ka na walang hiya ka. Sa paulit-ulit niyang ginawa ito bumigay na ang kanyang mga paa na makikita ang dugo na nagpuslitan mula rito. At nadapa siya na napatingin sa kanyang mga paa. At napasabi siya na bakit daw ngayon pa kung kailan malapit na niya itong matalo. Pinagmasdan siya ng lalaki habang naiwan ang bakas ng pag-atake ni Palm Emperor sa kanya. At naiinis nitong sinabi sa kanya na walang hiya ka. Ibig lang daw ba nitong sabihin ay naabot mo na ang limitasyon mo? Dagdag pa niya na ang iyong mababaw na panlilinlang ay nagtatapos na ngayon. Napasabi si Palm Emperor sa kanyang isip na napangiwi ng muka na ito daw ay nakakabwisit. Hindi pa ako tapos pakiusap kaunti pa. Naglabas ng enerhiya sa kanyang kamao ito at sumigaw na mamatay ka. Naiinis si Palm Emperor at sinabi. Hindi daw ito maari. Kapag tinamaan daw siya nito siguradong katapusan na niya. At dito na po nagtatapos ang ika-243 kabanata.